Good day everyone, I am Janieline Mendoza. Proceed na po tayo sa Commonwealth period 1935 to 1942. First, 1935 Constitution, also known as Malolos Congress, ayon sa pinakuanang Constitution na ginawa sa Barusari Church. Ito ang simbahan na nasa loob ng 10 piso. Binibigyan ng pagkakataon makapag-aral lalo na ang mga kababaihan. Kasi sa panahon ng Kastila, sila lang po ay nasa bahay. The right for education. Next, kung bakit nagkakaroon ng subject na TLA. Nagtuturo silang manahi, magluto, magsaka at magtanim. Kasi ito ay basic purpose in life para masabi nila na kahit nasa school ka, ginagawa mo yung mga gawaing pambahay. Next, noong 1990, ang social studies ay Philippine History. Grade 7 pa lang tinuturo na ang Philippine History. Kaso nga lang, ang ginawa ng curriculum, ang grade 7 ngayon ay Asian History. Anong nakilala? Anong nawala sa mga grade 7? Pagkamakabayan, nationalism. Next, dito papasok ang values. Ang first implementation ng values education program dito, bago pumasok ang values education na subject, ay electric para siyang pangkalahatan or gas. Next, private school. Dito na pinayagan na silang magtayo. Bakit? Kasi kulang ang public schools. Kaso ang nangyari, diskriminasyon. Bakit? Una, pag mayaman ka, private schools ka. Pero pag bobo ka, mahirap ka, public ka. Next, dito na yung doctoral degree, masteral degree. Pero yung sa vocational school, 2 years, ang katumbas nito ngayon ay grade 11 and 12. Next, executive order. Ito po yung kautosang tagapagpaganap. Binigay na kautusan ni President Manuel Quezon na gamitin ang Tagalog bilang national language. Pero nung 1990, hindi na siya tinawag na Tagalog. Tinawag na siyang Pilipino. Ang salitang Tagalog ay mula sa salitang Taga-Ilog. Next, ang tawag dito ay ang title niya sa Tagalog na Batas ng Kabutihan at Kagandahang Asal. Next, pinautos ni Manuel Quezon na ituro ang wikang Pilipino sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Next, dito na po yung sa Education Act 1940. Ang grade 7 dati nasa elementary. Pero binawasan nila ng isa kaya naging 6 na lang. Next, dapat 7 years old na sa grade 1 na ang bata. Basta ang bata, hindi sila papasok, maglalaro sila from 1 to 6 years old. Hindi tulad ngayon ang ginagawa natin tortures sa mga bata kasi 3 pa lang papasok na. Next, hindi siya voluntary. Pag nag-7 na ang bata, grade 1 agad. Noon, hindi pahirapan ang pagpasok. Hindi tulad ngayon na may entrance exam para maging speed. Dati ang mga bata, magaling ka dito, dito ka. Pag hindi, tuturuan ka. Dati, ang grade 1 noon, half day lang sila. Ngayon, double single, sino ang mga double single session? Sino yung mga dinodouble session nila? Yun yung mga student na hindi marunong magbasa at magsulat. Proceed naman po tayo sa Japanese occupation. Ang Manila ay open city, kaya kahit sino pwedeng pumasok. Kaso nga lang sa Japanese occupation, lahat ng babae nagiging comfort woman. Kasi yung mga babae na pag alam nilang single, nire-rape nila. Pero pag alam nilang may asawa, bawal. Next, mortal na magkaaway ang Japan at Amerika. Gusto ng mga Hapones maalis ang mga nagtuturo na mga Amerikano. Nandoon na kasi yung mga pundasyon nila pero hindi nanalo ang Japanese kaya ang isa sa official language natin ay Filipino ay English. Next, tinutukoy nito ay silang kasi nagkaroon ng Battle of the Manila Bay. Noong nag-unahan sila kung sino ang makakasakop sa Pilipinas.
Next, inalis ang kanilang mga paniniwala sa pagiging masyadong maluho. Kasi meron pa rin tayong ganyan, yung mahilig sa mga important. Next, dito papasok yung vocational schools kasi para sa mga batang mahirap, hindi sila makakapag-aral para maging professional. Nag-aaral sila para magkaroon ng trabaho. Next, hindi nanalo ang Japanese dahil halos wala silang nalimbag na libro at hindi tayo natuto kahit letra nila. Next, ito yung sobrang pagtatrabaho, kayod kalabaw kasi kahit kumukulog kumikidlat, hindi sila pwedeng umalis, lalo't farmer ka, kailangan buwis buhay. Next po, proceed naman po tayo sa post-colonial Philippines. Next, ang tinuturo na po dyan ay yung makatotohanang pag-aaral sa buhay. 3 lang yan, reading, writing, and arithmetic. Next, lahat ng nakapagtapos sa edukasyon ay kailangan maging karapat-dapat sa pagtuturo. Paano po sila? Kailangan po nila ng PVET. Next, sa elementary, ang flag ceremony araw-araw. Pero sa kasalukuyan, sa room na sila nagpa-flag ceremony pero araw-araw pa rin. Hindi tulad ng mga high school at college na isang araw sa isang week para mas ma-memorize ng mga bata ang lupang hinirang. Next, dati all levels ang tinuturo ang Noli Me Tangere. Pero ngayon, nasa grade 9 na lang siya. Next, ang gusto dati, may martikula, may buwanang bayad. Paano naman yung mga magulang kasi ang karaniwang hanap buhay ng mga tao noon sa Pilipinas ay magsasaka at mangingisda. Sino magpapaaral sa mga batang anak ng mga mangingisda at magsasaka? Kasi pag hindi sila nakabayad, hindi sila tatanggapin kaya nasa tertiary ang martikula. Next, sa Magna Carta, kapag kumuha ka ng edukasyon o sa pagtuturo, kahit hindi ka makapasa, basta gusto mo magturo, pwede ka. Pero ngayon, hindi na. Kasi kailangan na meron kang license. Next, practical lang kasi noon, ang tinuturo yung 4 core value. Dito yung makatao, makakalikasan, makabansa, at makadiyos. Next, proceed naman tayo sa other development. Simula 1990, ang values education ay pure subject. Pero sa LM, wala na ang gamit ang values kasi puros linis. Next, hindi na kailangan yung mahabang pagtuturo, pero dapat maiintindihan ng bata. Next, yung old name ng YDT pinalitan uli ng CAT. Anong subject ang nagturo? PEM. Kaso pinalitan na ngayon ng MAPE. Ang bilingual, papasok dyan ang English at Filipino. Papasok na rin dyan yung English policy, kaya tahimik ang mga bata kasi magbabayad sila kapag nag-English. Next, ito na yung lolo ng DepEd. Una, ang MEX, DEX, at DepEd. Next, pinalitan nila kasi naulit pero hindi mismo pinalitan, nirename lang. Next, dito na yung nagbibigay ng license sa lahat ng professional na trabaho, lalo kapag may license ka, matatanggap ka. Tapos, hindi pinalitan, binago lang. Ang lolo, PVET, ang anak, LET, at ang apo ay LPT. Next, dati sakop siya ng Civil Service Commission, Department Education. Ngayon, itong dalawang ahensyang ito, dating magtatrabaho, pagtutulungan, kaso nga lang, matrabaho. Hindi lang kasi teachers ang nag-e-exam, lahat ng profession. Ngayon, nakakalito kasi ang DEX, ang tinututukan niya lang
ay teachers. Pero ang CSC mas madami sa kanya kaya binigay lahat kay PRC. Next, dito po yung yung preparatory 1 to 6, 7 to 12 secondary, first year to fourth year tertiary. Next, yung tertiary ngayon ay nasa CHED. Grade 7 to 10 dati high school. Pagkatapos nila sa high school, pag ayaw nilang mag-college, magtatrabaho na sila. Kaya, ang ginawa ng K-12, pinagdikit nila. Next, CHED. Ito mas malaki na state colleges and universities kasi mas malawak ang universities. Next, ang DepEd inalis niya ang culture and sports, nag-focus lang sila sa DepEd para maibigay ang basic education pero nagmula pababa pataas. Nandito na ang preparatory, nursery at kinder. 3 years old ang nadagdag sa taon. Next, nandito na yung regional office, SDO1, pababa ng pababa by regional, division, district, mula malaki hanggang sa paliit ng paliit. Next, saan una in-implement? Sa high school, in-implement as the whole subject ang values education. Next, nagsimula ang bata sa 7 years old and ngayon nag-reduce ng 1 taon kasi dahil sa K-12 kasi 6 to 5 years old tinatanggap na ang bata. And lastly, sinakop ang kinder to grade 12 kahit nag-K-12 na sila sa Pilipinas, nag-aaral pa rin sila sa ibang bansa. Kaya ang batas na ito, pag abroad din lahat ng student, hindi makakalaban ang professional, yung mga graduate ng K-12, diploma pa rin. Yun lamang po. Thank you.